Praise the Lord. Amen. Let us pray. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, we thank Thee, O Lord, for blessing every part ng aming pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, lalo na tigit sa lahat sa pagbuhos ng iyong banal mong presensya, na ito naming palanging ninanais. Hallelujah, kalagkasan namin sa paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At sa pagkatang to, mahal na Panginoon, muli, hallelujah, we come before your throne of grace, mahal na Panginoon. Patawarin po kami, mahal na Panginoon, lalo ibang lingkod sa mga pagkulang, pagkasala, pagkamali. Hallelujah, open our hearts and minds and understanding to your holy word. Help me bring forth thy holy message with love and power. In the mighty name of Jesus, and leading prayer ng aming pastor, we rebuke all the power of darkness, unbeliefs, and doubts. Cast out from us in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. The highest praise, honor, and glory, and thanksgiving ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Praise the Lord, amen. And secondly, I would like to give also double honor and respect sa ating beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida, the man of God and time prophet of our loving God. And we also remember and cherish the blessed teaching and memories ng ating beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pagbati rin po sa kanilang mga beloved children, in-laws, apo na ating mga pastor, at sa inyo pong lahat, mga minamahal mga kapatid. Amen. God bless you po. Tayo po'y muli narito, mga minamahal, mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Bakit tayo nag-aral ng salita ng Diyos? Amen. Para tayo po ay matuto. Amen. In the book of 2 Timothy chapter 3:16, hallelujah, ito po mga minamahal ay sinulat na hindi sinulat mismo ng mahal na Panginoon, ngunit sa Kanya nang galing. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi dito sa 2 Timothy 3:16, all His scriptures is given inspiration of God and is profitable for doctrine, amen, for correction, for reproof in righteousness, amen, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Amen. Dito po mga minamahal, ito ay magagamit natin. Kung mailalagay po sa screen, yung 2 Timothy 3:16, mga minamahal. Amen. So, kaya natin pinag-aaralan at napakaganda at napakahalaga mga minamahal that we keep this word, amen, in our hearts. Because during the battle time, mga minamahal, and we know our battle is not like is happening, mga minamahal, sa Israel, na nagbabarilan talaga, amen. May mga bombs doon, amen. Ang kalaban natin, hindi natin nakikita ang mga kampo ni Satanas, amen, na gumagawa, mga minamahal, na mga tricks and traps para sa atin. Kaya ito mga minamahal, sabi, scriptures given inspiration of God, profitable, doctrine, reproof, correction, instruction. Para matuto ka, pag bumili ka ng table, halimbawa sa IKEA, may instruction para may assemble mo yon. Kapag hindi mo binasa yon, mali-mali. Mami-mess up ang pag-assemble mo, inumpisahan mo ng mali yung kalalabasan. Amen? Ngunit maglabasi ka mga minamahal sa manual, amen, or instruction in righteousness. Verse 17. Amen. Praise the Lord. Pakihanda rin po mga minamahal yung ating next verse. 2 Timothy 2:19. Ang ating pong topic mga minamahal ay tayo ay templo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Temple of God. 2 Timothy 2:19. Nevertheless, the Bible said, the foundation of God standeth sure, having these seals. The Lord knoweth them that are His. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Ito mga minamahal yung first verse natin sa Tagalog po. Kung ating mababasa, kindly po, praise the Lord. Dalawang kay Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19. Gayunmay, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kaniya at lumayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ayan po sa screen, you will see mga minamahal, amen, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. Katulad ng sinabi ng ating mahal na kapatid dito, mga minamahal, ang demonyo pala or Satanas, mga minamahal, yung kanyang mga kampon, tinitingnan kung sino, yung ano ginagawa natin sa gawain. At yun ang isusumbong sa mahal na Panginoon. At yung isang na demon possessed, mga minamahal,
yang mga yan, kilala ko, yung akin. Amen? Lumayo, ang sabi dito, kilala ng Panginoon ang kanya. So hindi ibig sabihin po mga minamahal, nandito tayo sa gawain, kung hindi naman tayo talaga nagko-concentrate sa pagpupuri, amen, paglilingkod, pagtatapat, baliwala rin, amen. Kaya sinabi dito, lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla. Sino ba yung sumasambitla? Yung nagpupuri, amen, numisigaw ng hallelujah, praise the Lord, lumayo, amen, sa kalikuan. And the next verse mga minamahal, in verse 21 to 22 ng 2 Timothy, if a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of your heart. Basahin po natin mga minamahal, sa Tagalog po mga minamahal, yung 2 Timothy na next verse, ako na po babasa, kung ang sino man nga ay malinis sa alinmang sa mga ito, magiging sisidlang ikapupuri. Ibig sabihin mga minamahal, napapagamit ay sa mahal na Panginoon, pinakabanal, marapat na gamitin ng may-ari. Amen? Nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Sino ba ang may-ari sa atin pag tinanggap natin ang mahal na Panginoon? Siyempre siya na. Amen? Kaya siya ang masusunod. Kung bumili ka ng item, mga minamahal, sa isang bookstore na libro, sa iyo yun, ikaw ang mag-iingat doon. Ganoon din sa atin, ang ating mahal na Panginoon, ang siyang nag-iingat sa atin. Kaya ang sabi ng verse 22, datapat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen? Nakita niyo mga minamahal sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ganoon pala dapat ang aking gagawin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? And the next verse mga minamahal, dahil ang ating katawan ay tahanan ng Diyos. Amen? Ginagamit na natin ito mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi nga ng Biblia mga minamahal, whether we live for the Lord. And whether we died for the Lord. Amen? Wala na tayong panahon, mga minamahal, sa mga bagay, mga minamahal, na walang kabuluhan. Amen? Na walang papakinabangan. Amen? We are spiritually minded, mga minamahal, for spiritually minded is life and peace. For to be carnally minded, amen, hallelujah, is death. Ang sabi ng Biblia. Ang sabi dito, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you? Grabe, yung katawan daw natin, templo ng Diyos, which ye have of God. Ye are not your own. As I said kanina, nabili na tayo, ang may-ari ng ating katawan ay ang Diyos na. The next verse, for ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirits, which are God's. Amen? So ano po ang ibig sabihin nito? Mamumuhay ka na ng may kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? At ikaw rin ang makikinabang dito. Bakit? Ang demonyo hindi makakaatake sa iyo. Pagdating pa ng mahal na Panginoon, pagtunog ng trumpeta, maririnig mo kasama. Lahat tayo mga minamahal. Amen? And remind you mga minamahal, ang salita ng Diyos natin pinag-aaralan, hindi para sa isang tao lang. Amen? Para sa ating lahat, even for me. Amen? Because if I preach this one and I don't live for this, ako rin may iwan. Merong nag-post sa internet, mga minamahal, parang example lang ganito, parang Bible study, tapos nag-rapture. Merong isin na yung nagpipreach, yun naman naiwan. Yung mga audience niya, mga nawala. May ilang mga nawala. Ibig sabihin, yung nangangaral, mga minamahal, hindi rin sumusunod. Kaya nakakatakot mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay hindi napabibiro. Amen? Hallelujah. Whatever we sow it, we shall reap. Kindly basahin po natin sa Tagalog, yung 1 Corinthians 6:19-20. Sa aklat ng unang taga-Korinto, talatang 6, versikulo 19 hanggang 20. 19. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo na Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? 20. Sapagkat kayo binili sa halaga, luwalatiin nga ninyo ang inyong katawan ang Diyos. Amen.
Amen. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pag sinabi yung binili mga minamahal, ano ba ang halaga, yung hirap ng mahal na Panginoon nung pinako siya sa krus? Kaya nga mga minamahal tayong natubos na mahal na Panginoon, kung babalik pa tayo mga minamahal, amen, sa mga gawa ng kalikuan, amen. If we're going back again mga minamahal, ang sabi, there will be no more sacrifice for our sins. Amen. At pag ginagawa daw natin yan, ipinapako natin muli ang ating mahal na Panginoon sa kahirapan. Amen. Nalulungkot siya mga minamahal. Amen. For us, mga minamahal, mabigat ang responsibilidad natin, mga minamahal, because we know already the truth. Mulat na tayo. Yung mga unbeliever, mga minamahal yan, kahabag-habag talaga sila. Ngunit sa ating nakakilala na sa mahal na Panginoon, amen. Katulad ng hinilimbawa ng Biblia, isinuka mo na yung mga dumi na yun. Babalikan mo pa ba, mga minamahal? Amen. Hallelujah. Wag nawa. We should not do what is that example in the Bible that, amen, when the dog vomit, it returned to its vomit. Inain niya, he ate it himself. He ate again the things that he had vomited. Ganun din mga minamahal. Is same like ang baboy, mga minamahal, pag pinaliguan mo, gusto pa rin maglublob sa putik. Hindi na po ganoon, mga minamahal. Amen? Hallelujah. In the book of Ephesians chapter 2, verse 22, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Imagine mga minamahal, God is inhabited in our heart. Temple of God nga tayo. Sa Tagalog po, mga minamahal, kung nakahanda tayo, praise the Lord. Mga taga-Efeso 2:22, na sa Kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Amen. Amen. Maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. God is so big, we know, mga minamahal, but He is small enough to live in our hearts. Kaya nga, kahit small thoughts na nasa puso mo, amen, alam ng mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi nga ng Biblia, ang salita ng Diyos, amen, ay katulad ng tabak. Amen. Yung mga panahon ng mahal na Panginoon, pag siya'y nangangaral, nagtitilihan daw yung mga tao dahil sila'y nagagalak na makarinig ng salita ng Diyos. Sabi nila, ibang klaseng pangangaral ito. He preaches with authority. Tuwang-tuwa sila. Pero may nagagalit din sa mahal na Panginoon. Amen? Ang ebanghelyo, mga minamahal, katulad ng tabak. Ano ang ginagawa ng mga Pharisees at mga minamahal, scribes? Hindi lang kinikriticize sa mahal na pastor, ang mahal na Panginoon, kundi ang kanilang plano is to kill Him. Bakit, mga minamahal? Lagi kasi silang tinatamaan. Amen? At ayaw nilang sumunod. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, sa ating gawain, kapag tayo tinatamaan, sabi nga ng mga ngaral, pinagpala ka. Amen? Dahil makukorek ka. Makukonvict ang heart mo. Can you say amen? Praise the Lord, because we are the temple of the living God, mga minamahal. Whatever small thoughts, mga minamahal, amen. Kapag right ang mind mo, mga minamahal, right ang iniisip mo, the Lord is with you wherever you go, mga minamahal. God will justify you. Sabi ko nga, in any court of law, humarap ka, mga minamahal. Amen. Kahit marami pang mga false witness dyan, kung alam ng mahal na Panginoon, tama ang ginagawa mo, you will win your case. Katulad, mga minamahal, nung pumunta sa harap ni Solomon, amen? Yung isa palang babae doon, tuso, mga minamahal, deceiver. Oh, baby ko to, nasa akin yung pala ninakaw niya ng gabi. Alam niyo sa Israel, mga minamahal, during the time of Moses, sinabihan siya ng kanyang father-in-law, kasi ang haba ng nagpapakounsel sa kanya. From morning to evening, sabi niya, mali ang ginagawa mo, mag-appoint ka ng mga ibang magka-counsel para magawa mo rin yung iba. So, ang point ko dito, mga minamahal, yung case na to, pumunta na halimbawa sa minor court, Supreme Court, highest court, hindi nila masolve. Dali na sa hari, hindi natin alam ang gagawin, nag-aagawan sa baby. Oh, anong ginawa ni Solomon? May wisdom na magmula sa mahal na Panginoon. Give me a sword. Amen? Kayong sa panahon natin, Word of God lang ang sasagot. Amen? For the Word of God. Amen? For the sword is the Word of God. Amen? Kapag nakunbig ka, tinamaan ka, ibig sabihin, amen, na blessed ka. You are blessed.
Amen. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing unto the dividing asunder of spirit and soul, even unto the bones and marrow, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Can you say amen? Praise the Lord. Hallelujah. That's why, mga minamahal, it's so beneficial to read the Word of God. We will learn, hallelujah, the values, mga minamahal, how our dear God, mga minamahal, spend time, use the prophets, the apostles, to write this Word, mga minamahal, for our learning. Amen? For our salvation. Because there is a life after death. Amen? Once we close our eyes here, the moment our hearts start beating, mga minamahal, that will start your next life. Amen? Which is eternal. Amen? As the Bible said, amen, marvel not at this hour, for all that are in the grave shall hear His voice, and they that live evil shall wake up, mga minamahal, into everlasting punishment, and they that have done good into everlasting life. So ano ang pipiliin mo? Do good, mga minamahal. Follow the commandments of the word of the Lord, because that will be eternal life. Not 100 years, not 5,000 years. It will be forever. If you are in heaven, you will be forever in heaven. If it's in hell, that will be forever in hell. You will swim with the worms. Amen. As the Bible said, describe it, where worms diet not, and fire is never quenched. Can you say amen? Praise the Lord. Amen. It's so fearful to hear this, mga minamahal, but this is a fact. This is not come from me. It's from the Holy Scriptures. Amen. Well, most people don't believe. Well, we don't have any more problem. If they don't want to believe in the Word of God, some reason out, mga minamahal, ito'y sinulat ng tao. Amen. Bakit tayo maniniwala? Hindi naman mismo ang Diyos. But if you ask them, why do you believe there is President George Washington? But you don't see it. Oh, because in the books, in the history, it's same like this. And the powerful thing about the Bible is with signs and wonders and miracles. Amen? We see signs and wonders and miracles. We have a testimony. Praise the Lord. The next verse we're going to read, mga minamahal, in 2 Timothy 2:20, but in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood, of earth, and some to honor and some to dishonor. This is what the Bible said, mga minamahal. Amen? Sa Tagalog po, if we can put po, mga minamahal, datapot sa isang malaking bahay ay hindi lamang may isang sisidlang ginto, pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa ikapupuri at sa iba'y ikasisirang puri. Amen. Ibig sabihin, tinutukoy yung bahay, mga minamahal, vessels, yung bahay or sa house of God, na sa atin, mga minamahal, if we live for the Lord, mga minamahal, i-perform natin yung best para sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag na tayong mamuhay, mga minamahal. Amen. We should not live anymore into the worldly life where we already been purchased by God from that darkness. Amen. We were living in darkness before, now, amen, we are living into His marvelous light. So the Bible said here, mga minamahal, those people or those Christians who don't live really for God, they will not live for the honor, but for the dishonor. Amen? Kaya nga, mga minamahal, huwag sa ikasisirang puri daw, kundi sa ikapupuri. Magiging blessing ka. Amen? Pag naging blessing ka, mga minamahal, sa kapatiran, nalulugod na mahal na Panginoon. Pati sa mga ibang unbeliever, makakakilala sa mahal na Panginoon, nakaka-bless ang buhay ng taong ito. Amen? Talagang may mga testimony siya. Kung wala kang patotoo, ganun pa rin ang ginagawa mong pamumuhay. Amen? Nagsisinungaling ka pa rin. You're still lying, you're cursing, you're drinking, mga minamahal. Amen? Baliwala, mga minamahal. Hindi ka magiging blessing. Makikita na mahal na Panginoon, mga minamahal sa iyo. Hindi ka magiging blessing. Malulungkot ang mahal na Panginoon. Amen? The Lord will not delighted into the life, mga minamahal, of sinful life. In Revelation 22:11-12, as the Bible said, he that is unjust, kindly say, ready po sa Tagalog, let him be unjust. And which is filthy, let him be filthy still.
He that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, I come quickly, and my reward is with me to every man according as his work shall be. Kindly po sa Tagalog. Sa aklat ng Apokalipses, talatang 22, versikulo 11 hanggang 12, ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. 12, narito ako'y madaling pumarito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Palakpakan natin ating pinamahal na Panginoon. Pagbalik daw ng mahal na Panginoon, gagantihan daw ang bawat isa sa atin ayon sa ating gawa. Amen. So kaya nga, live the best for God. Amen. Matuto sa salita ng Diyos, mga minamahal. Huwag lamang tagapakinig na pagkatapos mong makinig, hindi mo naman susundin. Dinadaya mo lang daw ang sarili mo, sabi ng Biblia. Amen. Ang sinabi sa 11, mga minamahal, yung marumi, magpapakarumi pa. Wala, talagang kahit ano ng payo mo, mga minamahal, sa mga unbeliever, I don't believe on that. I have my own belief. Sila ang sinusunod nila. But we are blessed, amen, because we know the truth. Amen? And the truth had already set us free from the bondage of sin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. What is the truth? Ang ating dearest Jesus. He is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father but by Him, as the Bible said. So we ought to follow our dearest Jesus, the Holy Scriptures, for our benefits. We will live in heaven. Amen. When we talk about heaven, mga minamahal, laging description ng heaven, mga minamahal, I had not seen or hear, nor ear heard. Amen. The beauty that God, amen, will give to us that love Him. Amen. Even Paul said, mga minamahal, yung ating mga paghihirap dito, our suffering, amen, as Christian, we have persecution, mga minamahal, even our loved ones, amen. We have been sometimes been said something na hindi it's not pleasing, mga minamahal, or hurtful for us. But the Bible said, sabi niya, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Palakpakan natin muli ang mahal na Panginoon. Hindi raw maikukumpara yung hirap, sabi ni Pablo. Parang sinasabi ni Pablo, dapat doblehin pa nga eh. Dahil grabe raw yung langit. Lahat ng mapunta sa langit, mga minamal, ang request, dito na ako, mahal na Panginoon. Kasi sa lupa, maraming pag-uusig, maraming kahirapan. Gusto ko dito na lang, hindi. Bumalik ka, anak. Magpatotoo ka. Sabihin mo sa kanila, meron totoong impyerno. There is hell and heaven. Remember the testimony of the 9-year-old child who went to heaven? Amen. She died and she testified the goodness of God. When she was in heaven, she begged the Lord, Lord, let me stay here. Because on earth, there's persecution, there is hardship, there's tribulation. I want to stay here now. No, you have to go. Testify. Tell the people that heaven and hell is real. And he testified about heaven and hell. Many mga minamahal, nakikita pa niya mga minamahal yung mga kapatiran doon na mga nag-backslide. Amen. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, bakit sila pinahirapan ng ganyan? Ganyan ang mga tao. What will happen to those people who will not serve me? Amen. I'm not saying po yan. Amen. I have no authority to judge anyone, but the Word of God is our judge. Amen. Let's clap our hands to our dearest Jesus. So as Christian, amen, as a temple of God, what is our things that need to do? Amen. We need to be sanctified, as one we had read. And the second one is, we need to be perseverance. Mga minamahal, mapagtiis. Amen. Pagtitiisan mo ang hirap, kahit na meron kang gustong gawin na hindi ka lugod-lugod sa mahal na Panginoon, siyempre, pipigilin mo ang sarili mo. Amen. In 2 Peter 1:6-7, and to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness, and to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. Meron daw pagtitiis. Amen. Pata sa Tagalog, ating pong basahin, mga minamahal. Kindly po.
Kalawang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 6 at 7. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Amen. Amen. Let's clap our hands to our dearest Jesus once again. Praise the Lord. As we had read, mga minamahal, that verse, mga minamahal, 2 Peter chapter 1, 6, 7, mga minamahal, kailangan marunong tayong magtiis. Amen? Hallelujah. Sa mga kahirapan, amen. Sapagkat sabi nga, siyang nagtitiis hanggang sa wakas. Siya ang maliligtas. Amen. Amen. Hallelujah. He that endureth to the end shall be saved. So we have to be endured. Even though sometimes there is hardship, may mga tinik. Ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon when we serve God is not, sabi nga nila, is not always a bed of roses. Amen. May mga trials para matuto tayo, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. May mga tinik tayong mga tatapakan, mga minamahal. Bakit? Tinutuwid tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah. So we'll be purified. Amen. Like the a gold, mga minamahal, dinadaan din sa apoy. Hallelujah. Para maging pure. Amen. So we become pure. Amen. As the Bible said, hallelujah, the Lord wants us without spot, without blemish, without wrinkles, ready, bound for heaven. And we know, mga minamahal, amen, the problems now in the Middle East, mga minamahal, and there are some political analysts, mga minamahal, and this could be another problem, mga minamahal, amen? Kasi narami nang nag-i-involve na mga countries, amen? Ang Russia, mga minamahal, nagkakaroon ng interest. Ang Iran, kung ang Russia, they will not intervene about this because they are not, involved, but they are best friend of Iran. Kapag ang Iran nakialam, amen, ang Amerika papasok, amen, and papasok na ang Russia, papasok na ang China, amen. We are in the end times, mga minamahal, amen. Kaya yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, we should not serve the Lord, mga minamahal, easy-easy lang, sabi nga nila, amen. Or hap-hap lang. We should be on fire, mga minamahal, because any moment now, the trumpet will sound. I remember the testimony, one of our brethren, when our beloved pastor will stand and shout, I think, hallelujah, mga minamahal, the rapture will take place. And we know, mga minamahal, our beloved pastor is really old na, mga minamahal. He's 90 years old, mga minamahal, amen? I think 90s, amen? So, ito po, mga minamahal, ating pinag-aaralang salita ng Diyos. Amen. This is a great joy for us. But personally, I had fear also because I don't want to be left behind. Amen. Because much is given, much is required. Amen. Sa atin, sa inyo rin, mga minamahal, you have given a word of God. Oh, definitely, the Lord will require what you have known. You know my commandment, you know my word. But why you are not obeying it? So when the trumpet of sound, mag-isip ka, bakit ako naiwan? Amen? So we have to live and we have to strive, mga minamahal. Amen? Hallelujah, to live for God. Let's clap our hands to our dearest Jesus. Amen. I am lost. What is the next verse po, mga minamahal? I think 1 Corinthians 6, 9, 10. From the book of 1 Corinthians 6, 9, 10. Kindly po, pakiread if you are there. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. Sa English po. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God, but not deceive, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Verse 10, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Amen. Amen. Sa Tagalog po. Unang mga taga-Korinto talagang 6, versikulo 9 hanggang 10. 9. Oo, hindi ba ganinyo nalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos?
huwag kayong padaya kahit ang mga makapakiapid at ang mga manamba sa Diyos-Diyosa, ni ang mga ngalunya, ni ang mga babae, ni ang mga makikiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, at ang mga manlulupig ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Can you say praise the Lord? Amen. Ito, mabigat ito mga minamahal. Details mga minamahal. Those who are doing this shall not inherit the kingdom of God. And we thank God mga minamahal. Amen. We already purchased by the blood of the Lamb of God. We are baptized in His name and we are saved. Amen. So all we have to make concern mga minamahal for those unbelievers who don't know the Lord. Amen. Brother, it's hard to share. They were making fun of me. As long as you share the Word of God, if they don't accept this, it's okay. Their blood is in their hands. Amen. When the judgment time, amen, they cannot reason out, no, I never heard about the gospel. I never heard about heaven and hell. They cannot reason that out. Amen. God is so patient. Amen. Long-suffering that not anyone should perish, but He give chance for all those people, amen, to repent, amen, and to be saved. Kung ayaw nila, if they don't want, mga minamahal, when you share the Word of God, wala ka nang magagawa. Amen? Yun ang kanilang choice. Amen? Praise the Lord. Let's clap our hands to our dearest Jesus. Amen. The next verse is Colossians 1:10. Amen? The Bible said, mga minamahal na, hallelujah, that we have to be used in His vineyard. Amen? All of us, mga minamahal, our beloved pastor said, no, that time, mga minamahal, sabi niya, even yung members ngayon para maging workers for the whole world is not enough. How many people now, present time, about, I think, 6 billion or 7 billion people around the world, mga minamahal. And thank God, merong internet, mga minamahal, people are being reached, amen, by the gospel of God, amen. But if they don't care, mga minamahal, to accept the Lord, amen, wala na. Amen. They cannot reason out that they have not heard about the gospel, the salvation. Amen. Praise the Lord. In Colossians 1:10, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful every good work and increasing in the knowledge of God. Amen. Ibig sabihin, mapututo ka sa salita ng Diyos, lalago ka. Amen. Lalago ka, malalaman mo yung mga dapat na gawin at hindi gawin para hindi tayo mapahamak. Kasi sa Bible says, Colossians, sa Tagalog po, upang kayo'y magsilakad, amen, nang nararapat, what you ought to do sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, para maging pleasing sa Kanya, at magsipagmunga sa bawat gawang mabuti, magsilago sa kaalaman ng Diyos. Can you say amen? Kaya tayo nag-aaral, that's why we study the Word of God. Alam ko na ito. Amen? Ito, pag mayroong mga dumarating sa buhay mo, mga minamahal, amen, atake ng kaaway, alam mo na ang gagawin mo. Amen? Because you know the Word of God. Enemy is like, a devil is like a roaring lion. Amen? Hindi naman kakatok yung demonyo sa pintuan ng bahay o sa iyo, mga minamahal, i-remind ka, aatakihin kita. Para mag-backslide ka. Hindi, walang warning yun. Slowly He will fool you, mga minamahal. Ganun ang demonyo. And it's so interesting to know, mga minamahal, when I was watching about the geographic, mga minamahal, you know, yung mga leon pala, mga minamahal, kahit hayop lang sila, they have really intelligent predators, mga minamahal. Before they attack their prey, they are not just going to chase them right away. They will not chase. They will form a triangle. 1, 2, 3. They will make it center. So when they are formed 3, doon set na yung trap, and one will attack. If you are in the middle, meron dalawa rito, this one will attack. Your tendency is to go here, here, or there. But anywhere you go, there is 2 lion there that will take you. Kaya nga ang chance mo to be saved, mga minamahal, yung prey nila, halimbawa, is deer, ang chance niya mga 5% na lang. And the enemy is like that. If you are not wise, amen,
if you are not diligent, mga minamahal, as the Bible said, be wise as like a serpent and harmless as like a dove. I send you in the midst of the wolves. Ganoon, mga minamahal, kaya kung papaisi-isi ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon, hindi ka nananalangin, hindi ka nagpupuri, hindi ka nagbabasa ng Biblia, you don't live the Word of God, amen, as you supposed to, mga minamahal, you become weak Christian. Amen. Prayerless Christian is powerless. So the attack of the enemy is gonna hit you, mga minamahal. Hallelujah. Nakakatakot, mga minamahal. Amen. Hallelujah. When they set the trap, sabi ko, ganoon nga. When I watch it, wala. Is in a split seconds, nag-grab na nila yung kanilang prey, tapos. Amen. But we thank God because God has given us knowledge. Amen. To learn how to deal with the enemy. Amen. The first attack of the enemy, para wag kang dumalo. Tatamarin kang dumalo. No, I don't want to attend now. I don't want to attend. Well, kasi maraming dahilan. So tuwan-tuwa yung diablo because you might hear a preaching or a testimony that will increase your faith, that will correct your life. Naku, ganoon pala. Pagka pala hindi ka pala sumusunod, may palo. Matututo ka ngayon sumunod. Amen? Oy, ganoon pala kapag nagbigay ka ng ikapot handog, when you give your tithes and love offering, may blessing. Magbibigay ako. I want to be successful. Amen? Sabi, kumpleto mga minamahalang salita ng Diyos. Kahit sa mga testimonies, magkaroon ka ng karamdaman, mag-ayuno ka lang, manalangin. Amen? So we learn, mga minamahal, we learn a lot, mga minamahal, not only in preaching, but in testimonies. Amen? In worshiping when we are filled with the Holy Spirit. Amen? Bakit, mga minamahal, ang mga Kristiyano hirap sumunod sa mahal na Panginoon? Bakit? Wala na sa kanila ang Espiritu Santo. Amen? Nagkakaroon na sila ng mga problema, mga minamahal. Hallelujah, to obey. Bakit? There were no force, mga minamahal. Wala na roon yung love, joy, fear, long-suffering, temperance. Amen? Ano yung temperance? Pagpipigil, self-control. Imagine if you're going to ride a vehicle without a brake. Amen? Sino ang magdadrive ng vehicle without a brake? And you are in the freeway. Wala kang preno. I'm talking about spiritually, mga minamahal. Wala kang preno. Even though, mga minamahal, your conscience is saying, that is wrong, you keep on going, mga minamahal, boom. Amen? Can you say amen? Accident, mga minamahal, happened. Praise the Lord. I remember that in Thomas the train. Amen. Accident will happen, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, let us be wise. Amen. And we will jump, mga minamahal, doon sa ating mga verse because we're running out of time. Hallelujah. Romans chapter 12, verse 11. Ang sabi dito, mga minamahal, be not slothful. Huwag kayo maging tamad. Sa lahat ng bagay ito, mga minamahal. When you are lazy, you are going to get into a deep trouble. Amen? Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Sa Tagalog, huwag mga tamad, magsumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa mahal na Panginoon. Remember that. It's self-explanatory. Amen? Wala nang i-explain dyan. Amen? Huwag maging tamad. Ephesians 2:10. Amen? And the next verse, mga minamahal, hallelujah, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Amen? Kamanggagawa tayo, mga minamahal, which God had before ordained that we should walk in them. Na tayo ay lumakad, amen, ng maayos, ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo, Jesus, para sa mabubuting gawa, sa mga inihanda ng Diyos ng una, upang siya nating lakaran. Amen? And remember the word of God, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. How do you walk in the Spirit? By being prayerful, fasting, amen, attending, reading the Word of God. And when you read it and when you know it, obey it, amen. The devil will tremble at you, mga minamahal. Hindi kanya ma-atake, hindi kanya matitrick, he cannot set a trap on you, mga minamahal. Amen? From 1 Timothy 6:10, wala tayong manadalang anuman, another things that we have to always be in our heart to be content. Maging masaya tayo kung ano yung meron tayo. But godliness with contentment is great gain.
We brought nothing into this world, certain we can carry nothing out daw. Amen? Having food, raiment, let us there be with content. May pagkain ka, may damit ka. Amen? But they that will be rich, gustong yumaman, fall into the temptation on and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Next verse, Revelation 14:13. Amen. Hallelujah, na ang ating gawa natin sa mahal na Panginoon, hallelujah, wala tayong madadala, kundi yung atin mga minamahal na memories na ating ginagawa dito. Kung ang ginagawa mo, yung sinabi ng ating mga ngaral kanina na sa gawain, hindi ka naman sumusunod, sumbong ka ng demonyo sa mahal na Panginoon, akin to, wala magagawa mahal na Panginoon. How can you bless this man? He's not to obeying you. Kaya sabi nga ng Biblia, mga minamahal, amen, the devil is an accuser. Baka hindi lang dito sa loob, baka sa labas pa. Amen? Ito po para sa lahat, mga minamahal. Amen? If you are not going to follow the commandments of the Lord, amen, the devil accuser, mga minamahal, will claim, even me, mga minamahal. Amen? Wala, mga minamahal, ng malakas sa atin. Walang malakas sa atin. Kung may lakas man tayo, it comes from our dearest Jesus. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, amen? Hallelujah. Take heed. Hallelujah. Take heed. If any man thinketh that he is strong, amen, take heed lest he fall. Kung inaakala mong matibay ka na, magaling ka na mangaral, maraming alam sa salita ng Diyos, mag-ingat ka, kami yun, amen? Baka ikaw ay mabuwal. Kami pa naman, hindi naman kami po, tayong lahat mga minamahal, lalo mga ginagamit, target tayo ng kaaway. Amen? To destroy us. Amen? Kaya maging maingat, sabi dito, and I heard a voice having saying unto me, Write, blessed are the dead which die in the Lord. Namatay ka sa panampalataya sa mahal na Panginoon. From hence, saith the Spirit, that they rest from their labors and their works do follow them. Yung kanilang mga gawa, sumunod sa kanila. Kung ang ginagawa mo hindi ka lugod-lugod, amen, hindi susunod patungong langit yun, mga minamahal, amen? The Bible said, Be holy for I am holy. Ang langit, mga minamahal, is a house of God. He is holy. Kaya kailangan daw maging holy tayo. The next verse, Galatians 6:9-10, Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall not reap if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith, mga minamahal. Gawin daw natin ang mabuti, amen, sa ating mga kasambahay sa pananampalataya. At hindi lang po sa atin, kundi sa hindi rin mananampalataya. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Napakahalaga, mga minamahal, hallelujah, na ating mga naman masunod. Amen? Yung last 2 verses na lamang ang ating babasahin at maghanda na po ating mga aawit. Amen? Hallelujah. Ating pong basahin. Praise the Lord. Yung last 2 verse natin is 1 Peter 4:17 and 18. Yeah. 1 Peter chapter 4, verses 17 and 18. Hallelujah. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it is first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Verse 18. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Amen. Tagalog po. Amen. Unang Pedro talatang 4, versikulo 17 hanggang 18. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula na paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? 18. Amen. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Amen. Palakpakan natin muli ating pinamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung ang mga tuwid daw, bahagya ng makaligtas. Sabi nga mahal na pastor, papel lang.
Papel lang ang distansya. Mainit ka ngayon, musunod ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Bigla kang tumalikod. O kahit hindi ka tumalikod, kahit dumadalo ka, gumagawa ka. Amen? Nang hindi nakakalugod sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, I just want to explain to you, merong ordained preacher tayo na nag-explain mga minamahal. Kapag tayo po'y nananalangin, yung ating bago tayo magsimula, I repent sa mahal na Panginoon, forgive me for all my shortcomings. Ito po mga minamahal, yung mga unguarded moments natin. Amen? Yung mga hindi natin sinasadyang kasalanan. Amen? Baka pati yung mga sa kasalanang ikamamatay, baka akala nyo, ganun yun. Ang cycle nun. Hindi po, mga minamahal. Kapag ginawa nyo yung mga kasalanang ikamamatay na nasa Biblia, mga minamahal, hindi po magiging valid sa mahal na Panginoon yun. Kaya nga yung prayer natin, Lord, help forgive us from our shortcomings, from our days, mga minamahal, from our unguarded moments. Halimbawa, accidentally nakapagmura ka, nakonvict ka kagad, amen, di mo sinasadya. Pero yung kasalanang sinasadya mo, alam mo na, ayun, may problema ka ron. Amen? So, don't get confused. The reason why we study the Word of God, as I said earlier, is for us to learn, para hindi tayo mapahamak. People are destroyed, the Bible said, for lack of knowledge. Amen? And people are also destroyed even though they have knowledge. Why? They don't want to obey. Remember that? Oh, bakit ako may knowledge? Oh, sa langit na ako. Hindi ka naman sumusunod. Alam mo nga ang salita ng Diyos. So we have to obey, mga minamahal. Huwag nating ipagpapalit, mga minamahal, yung kaligtasan na nasa atin. Amen. Napakahalaga ng ating kaligtasan. Amen. Hallelujah. For God is not unrighteous to forget our work, mga minamahal. Amen. Sabi diyan, no? He is not unrighteous to forget our work and labor for love, which He have showed toward His name, in that Ye have ministered to the saints and do minister. Hindi raw niya makakalimutan yun. Pwede na lang niyang makalimutan kung maaalala niyo yung verse ng Ezekiel 18:24, na kung babalik ka, mga minamahal, sa kasalanan, mga minamahal, wala na raw aalalahanin kaysa mga mabuti mong gawa. Ezekiel 18:24, last verse po, mga minamahal. Amen. Ito na lamang po ang huling verse. Kaya wag nating ipagpapalit. Amen. Ezekiel chapter 18, verse 24. When the righteous, mga minamahal, return back, mga minamahal. Tayo yun, pagka nag-backslide na tayo. Amen. Pag nag-backslide tayo, sino sasalo sa atin? Ang demonyo. Amen. Dumadalo naman ako. Lukewarm ka naman . Hindi ka rin makukuha ng mahal na Panginoon. Ang lukewarm, sinusuka raw. Sino ang sasalo sa'yo? Demonyo pa rin. Amen? Ayan, sabi niya, the soul that sinneth, it shall die. And remember that verse? The son shall not bear the iniquity of the father. 18:24. Kindly, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. But when the righteous turn it away from his righteousness, tumalikod ka na sa kabanalan, from righteousness, and committed iniquity, do it according to all abomination. Mga karumal-dumal, binalikan mo na, that wicked man, do it, shall he live. All his righteousness that he had done shall not be mentioned. Mawala na. Kaya wag, mga minamahal, wag tayong padaya. Ang demonyo magnanakaw. Amen. Keep nyo po doon, mga minamahal. Sige, sa Tagalog. Walang aalalahanin sa kanyang mga tuwid na gawa. Ang kanyang ginawa sa kanyang pagsalansang. Amen. Sa kanyang mga ginawa. Wala na raw aalalahanin kapag ka ang matuwid ay humiwalay sa katuwiran. Kaya, mga minamahal, maging wise tayo, mga minamahal. Huwag natin ipagpalit, mga minamahal. Even though there are times, mga minamahal, there's hardship, mga minamahal. There's sickness. And sometimes we cannot bear the troubles, mga minamahal. Ang salita ng Diyos, kapag ka tayo tinamaan, mga minamahal, bless tayo, mga minamahal. Amen. Bakit? Nakukonvict tayo sa salita ng Diyos. Therefore, do what is right in the sight of the Lord. Amen. Huwag mong pagpalit, mga minamahal, ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Wala nang dahilan para pumalik tayo. Wala na, siya lang, mga minamahal. Bible said, you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. And He is always the first. Amen? Kung magmahal ka ng higit sa kaibigan mo, sa magulang mo, higit sa mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, hindi ka karapat-dapat.
So una ang mahal na Panginoon. But it doesn't mean that you should not love other people. Love God first. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Tayo umawit mga minamahal. Let this song of praise, mga minamahal, gawin natin panalangin. Kahit anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay-layin sa'yo, di ka ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko.
Sa piling mo ligtas ang buhay. Bakit ba ako lalayo? Nasa iyo na ang lahat. Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Ika'y maligaya, hindi ang nakapilit ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y nasa buhay. Bakit pa ako lalayo? Nasa iyo. Tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Panginoon sa buhay ko. Aking Panginoon sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! So, if we have a visitor, mga minamahal, who have not received our dearest Jesus, I would like to invite you in the front. At sa ating